Sa last content natin, pinagkwentuhan natin yung matagumpay na pagbisita ng Smart All-Stars noong 2011. Pero actually may mga sumunod pa doon. Pero hindi na kasing successful gaya ng nauna. Bakit? Tara pagkwentuhan naman natin ang NBA Global Game sa pagitan ng Indiana Pacers kontra Houston Rockets at ang isa pang failed event na The Last Homestand noong 2014. Noong October 10, 2013, unang beses sa kasaysayan na dalawang opisyal na NBA teams ang nagharap sa isang preseason game dito mismo sa Pilipinas. Inilunsad ng NBA ang isa sa pinakamalaking international preseason tours sa kasaysayan ng liga, ang NBA Global Games. Noon, ginanap ang ilang mga laban tulad ng OKC Thunder versus Philadelphia 76ers sa UK, Lakers versus Warriors sa Beijing, China, Bulls at Wizards sa Brazil. At nagkaroon ng dalawang laban ang Indiana Pacers at Houston Rockets sa dalawang bansa, sa Taipei, Taiwan at dito sa Mall of Asia Arena, Manila. Hindi na lihim sa NBA kung gaano kalaki ang pagmamahal ng mga Pilipino sa basketball. Kaya nang piliin ng liga ang mga bansang bibisitahin noong 2013, hindi na nakakapagtaka na isa ang Pilipinas sa mga napili. Sa Houston Rockets, bukod syempre sa presensya ng prime James Harden, yun din ang unang taon ni Dwight Howard sa team na galing noon sa Los Angeles Lakers. Kasama din sa team noon ang Asian players na si Jeremy Lin, Patrick Beverley, Chandler Parsons at ang naging PBA import na si Terrence Jones. Sa Indiana Pacers naman, fresh from Eastern Conference Finals. Ito yung favorite version ko ni Paul George. Pacers era ang nagpahirap noon sa Big 3 ng Miami Heat. Kasama pa din niya sa team sila Roy Hibbert, Danny Granger, George Hill, David West at Lance Stephenson. So hindi lang siya yung kung sino-sinong team lang dahil dalawang title contenders ang nagtungo sa Maynila para sa isang makasaysayang laban. At sa laban na yon, nanalo ang Houston Rockets 116-96. Nanguna si James Harden with 21 points, Jeremy Lin with 14 points at Dwight Howard na may limited minutes ay meron namang 9 points. Habang sa Pacers, gaya ng inaasahan, si Paul George ang nanguna with 17 points. Pero kahit makasaysayan ng NBA Global Games Philippines, hindi naging perpekto ang event. Marami ang nagsabing bakit parang may mga bakanting upuan sa isang larong sinasabing sold out. Officially sinabi ng NBA na sold out ang laro at ang official attendance ay 12,885. Pero kung mapapanood mo ang game at mga larawan ng event, mapapansin mong marami pa rin bakanting upuan, lalo na sa lower bowl. Malayong malayo sa nangyaring event noong 2011. Naisip ko nga na siguro ang mga Pinoy noon ay either Michael Jordan, Kobe Bryant o LeBron James fans lang. So kung wala yung mga yon, hindi na madami ang interesado. Wala pa naman gaanong Pinoy na Steph Curry fans noon kasi 2015 lang naman sila nagsimulang dumami. Isa pang tinuturing dahilan ay syempre ticket price. Ang pinakamahal na ticket noon ay umabot ng 32,300 pesos. May 27,000, 8,000, 4,000 at ang pinakamura ay yung 550 pesos. Yun yung mukha ng langgam yung mga NBA players sa layo. Pero may mga reports pa noon na merong mas mahal na VIP hospitality packages. At may mga reports din na yung mga pinakamurang tickets ay mabilis namang naubos. Kaya sa TV, ang makikita syempre yung mga upuan sa baba ng mga bakante. Yung mga may presyuhang 27 to 32,000 pesos. Another reason pa daw ay ang masamang panahon. May mga ticket holders na nahuli sa pagdating dahil sa traffic at ulan. At ito rin ang isa sa mga posibleng dahilan kung bakit may mga bakanting upuan sa umpisa ng laban. At syempre yung mga tropa nating scalpers o yung mga buy and sell. Bibili lang madaming ticket tapos i-resale. Kaya posible daw na maraming premium tickets ang napunta sa mga scalpers o corporate allocations. Kaya kahit sold out sa records, hindi lahat ng seats ay naupuan noong game day. Pero ano't ano pa man, naging makasaysayan pa rin ang NBA Global Game Philippines 2013. Dahil yan pa din ang unang pagkakataon na naglaro ang dalawang official NBA team sa Pilipinas. Isang bagay na matagal lang pinangarap ng mga Pinoy basketball fans. Pero hindi nagtagal matapos ang makasaysayang gabing yon, may isa na namang malaking NBA event ang nakatakdang mangyari sa Pilipinas. Pero sa pagkakataong to, hindi man lang umahabot sa tip-off. Tinawag itong The Last Homestand. Hindi ito bahagi ng NBA Global Games, pero isa itong charity event na nakatakdang magtampok ng exhibition game sa pagitan ng Gilas Pilipinas at piling NBA stars bilang paghahanda ng Gilas para sa 2014 FIBA World Cup.
Nakatakda sana ang dalawang laro noong July 22 at July 23, 2014 sa Smart Araneta Coliseum. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit sobrang excited ang mga fans ay ang listahan ng mga NBA players. Kabilang dito sina James Harden, Damian Lillard, Kawhi Leonard, DeMar DeRozan, Kyle Lowry, Tyson Chandler, Brandon Jennings, Terrence Ross, Matt Barnes, Ed Davis, Nick Johnson at iba pa. Pero unang in-announce na dapat kasama sina Paul Pierce, Blake Griffin at Paul George. Pero pare-parehong hindi nakarating. Sobrang excited na ng mga fans. Pero habang papalapit ang tip-off, may malaki problemang hindi alam ng publiko. Dahil ilang oras bago magsimula ang exhibition game, nagbabala ang NBA sa mga players na hindi sila maaaring maglaro sa event dahil hindi ito inaprubahan ayon sa mga requirement ng liga. Sa official statement ng NBA, sinabi nilang ilang buwan nang ipinaalam sa promoter ang proseso para makakuha ng tamang approvals. Pero hindi daw sila nag-comply dito. Kaya ayun, dumating ang oras ng tip-off, pumasok sa court ang mga NBA players, pumasok din ang Gilas Pilipinas, inakala ng lahat na magsisimula na ang laban, pero ang nangyari, inanunsyo ni Chot Reyes na walang exhibition game na magaganap. So instead of 5-on-5 ang napanood ng mga fans ay shooting drills, layup drills, dunk demonstration at isang open practice session. Habang tumatagal ang programa, unti-unting naririnig sa loob ng Araneta Coliseum ang malalakas na boo at sigawan ng refund. After ng event, personal na humingi ng paumanhin si Manny Pangilinan sa mga fans. Kinancel na din yung July 23 o day 2 ng event. At lahat ng ticket holders kasama na ang mga nanood noong July 22 ay makakatanggap ng full refund. Ang organizer ng event na yon, ang East West Private LLC, ay same organizer ng naging matagumpay na Smart Ultimate All-Star Weekend noong 2011. Pero nung time kasi na yon, nasa panahon yon ng NBA lockout. Pero noong 2014 kasi, wala nang lockout. Kaya kailangan na ng formal na approval mula sa NBA. At dito nagka-problema ang event. So after ng successful event noong 2011, nakakalungkot isipin na nasundan ito ng NBA game na parang hindi tinao. At noong 2014 na tinao pero walang game. Ang gulo din eh. Pero buti na lang nabigyan ng pagkakataon ng mga Pilipino na makapanood ng world-class basketball na maging host ang Pilipinas ng 2023 FIBA Basketball World Cup. Doon, libu-libong fans ang personal na nakapanood ng Team USA at ng maraming NBA stars. Isang karanasang hindi basta-basta dumarating. Ako kasi wala akong napanood na live game noong 2023 FIBA World Cup. Pero nakita ko si Luka Doncic sa labas ng hotel niya habang namamasyal kami noon sa MOA. At si Dennis Schroeder at buong team ng Germany. Yun lang, sulit na din, libre naman eh. Ikaw, nasaan ka nung panahong may FIBA tournament dito noong 2023? Share ka naman ng experience. Paki-like and share naman ng video at baka naman paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA Kwentuhan.